General. General, sana nagpaalam ka. Makapaghanda ako. Magkapatid tayo, walang formalidad. General. Ang nasasakdal ng pamilya, Lu, ay nasa bahay na ito. Chen Jonji. Huwag kang magsalita ng walang basehan, Komandante Lu. Si Komandante Lu ay kapatid ko sa digmaan. Huwag kang mag-alala, General. May matibay na ebidensya. Chen Jonji, bulag ako noon. Kaya nagustuhan kita. Matibay na ebidensya? Chen Jonji. Dahil ulila ka, kinukop kita. Ng pamilya Lu, hindi ko inaasahang gagantihan mo kami. General, mula noong ako ay 18 taong gulang. Kasama kita sa digmaan, mula Hilaga hanggang Timog. 27 sugat ang natamo ko. Paano ako magtataksil sa iyo? Lu, naniniwala ako sa iyo. Pero may nag-akusa. Kailangan imbestigahan. Kung may tsismis, maapektuhan ang relasyon natin. Chen Junji, may saksi ka diba? Ilabas mo ang saksi. Nasaan ang saksi? Kung wala, at inakusahan mo ang kapatid ko, papaputukan kita. General, magsusumpa ako. Kung walang ebidensya, huwag nang sayangin ang bala. Kusa akong magpapakamatay. Bilang parusa. Chen Jonji, mabuti ang trato ko sa iyo. Hindi ko akalaing ganito kakasama. Jinyu, masyadong makitid naman ang sinasabi mo. Ikaw, Ang pag-ibig at pamilya, sa harap ng dakilang ambisyon ni Commander, ay walang halaga. ikaw. Habang nandito ako, si Chen Jonji, hindi ko hahayaang masira ang ambisyon ni Commander. Ngayon, para kay Commander, handang magsakripisyo ako ng sariling pamilya. Grabe si Chen Jonji talaga. Parang Oscar awardee. Kung hindi ko napanood to, akala ko talaga si Chen Jonji ay isang tapat na mandirigma na handang magsakripisyo. Ngayon, tinaydor niya ang pamilya Lu, tinulungan si Cao Yun, ang bunso ni Commander Cao, para pahinain si Cao Yun at sa huli, ibinenta pa niya ang buong pamilya Cao sa mga Hapon. Talagang taksil at traidor. Sino ang nagsasalita? Ano yon, Commander? Wala. Baka naman. Dahil sa madalas na pagsasanay sa baril, may problema sa tenga. Chen Jonji, ang pamilya Lu. Anong ginawa namin sa'yo para ganyan ka magsinungaling kay Commander? Nagsisinungaling ka. Huwag kang mag-alala, Commander Lu. Kung wala ka namang kinalaman sa kalaban, siguradong hindi ka naman ipagkakamalian ni Commander, o baka naman, kinakabahan ka? Ano ba ang karapatan mo, Li? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano kay Commander. Tingnan mo, Commander. Nagbigay lang ako ng hinala, nagalit na agad si Commander Lu. Hindi naman dapat siya ganoon. Si Lu Weimin, matagal na siyang mandirigma. Bakit ganoon siya? Kaya pala, bilang isang commander ng lungsod sa kwento, madali siyang napapatay ni Chen Jonji. Tama si Zhao Shuhuan. Hindi naman magaling si Papa sa debate. Baka mas lalo siyang mapahamak. Hindi na dapat magsalita si Papa. Papa, huwag ka nang magsalita. Commander, kasama mo sa laban si Papa, magkapatid kayo. Ako rin, pinalaki mo. Hindi kayo pagtataksilan ni Papa. Ipaglaban mo naman si Papa. Ano ang masasabi mo, Xiao Yunzi? Sinusubok ni Commander Cao si Cao Yun. Mukhang malakas si Commander Cao ngayon, pero sa totoo lang, malubha na siya at hindi natatagal ng ilang buwan. Kaya naman nagmamadali kang pumili ng tagapagmana, di ba? Sino ba talaga ang nagsasalita? Yung pagkakasakit ni tatay. Kahit ako, kamakailan lang nalaman ng hindi sinasadya. Bukod sa personal na doktor ni tatay, tiyak na walang ibang nakakaalam. Paano nalaman ng taong to? Bakit wala man lang reaksyon si tatay? Baka naman yung boses na yon. Ako lang ang nakakarinig. Tatay. Sa palagi ko, kailangan pa rin pag-isipang mabuti. Si Commander Lu ay kasama mong nakipagsapalaran sa buhay. Kung basta-basta na lang natin halugugin ang bahay nila. Paano kung wala tayong mahana? Kapag kumalat ang balita, masasaktan ang mga kapatid natin at maapektuhan pa ang iyong prestihiyo. Yung Marshal, paano naging basta-basta yon? Malinaw namang mayroon tayong sapat na ebidensya. Marshal, si Lu Weimin ay iyong pinagkakatiwalaan. At kasama mo ring nakipagsapalaran sa buhay. Kung siya man ang magtaksil, mas malaking pinsala ang maidudulot nito sa inyo, Marshal. Marshal, kailangan ninyong magsiyasat ng mabuti. Sage, itong maliit na bagay. Napalaki pa. Hoy, Lao Lu, huwag mong masyadong isipin.
Kung gusto nitong batang to na maghalughog, hayaan mo siya. Chen Jonji, kung wala kang mahukay, ngayon din, gagamitin ko ang ulo mo. Bilang pampalubag loob sa aking kapatid. Huwag kayong mag-alala, Marshal. Akon. Anong hinihintay mo? Kunin mo na ang ebidensya na. Nagtataksil si Luwimin sa mga rebelde. Young Master. Marshal, ito ang patunay na nagtaksil ang pamilya Lu sa ating bansa. Chen Junji, ilan ba ang ulo mo? Paalokohin mo ako? Marshal, hindi pwedeng mangyari yon. Naku, ayon sa istorya, dapat ay liham ang mahuhukay. At matagumpay na mapapalayo ni Chen Jonji si Marshal. Sa pamilya Lu, bakit walang laman ang liham? At si Chen Jonji pa ang napalo. Anong nangyayari? Marshal, syempre, siya yon. Nabili na si Luwimin. At sa ganito kaikling panahon, yung lihim na sulat, tiyak na hindi pa nasisira. Nandoon pa yan sa bahay ng Lu, Marshal. Maniwala po kayo sa akin. Magpadala po kayo agad ng tao para halughugin ang bahay ng Lu. Ako si Luwimin, ilang taon nang nakikipagdigma. Bago nakaabot sa posisyong ito bilang commander. Ngunit kung walang anumang basehan, ay huhulog-halughugin ang bahay, Marshal. Mas mabuti pang hindi na lang ako mag-commander. Commander Lu. Ang pagpunta ni Marshal ngayon ay para mayalis ang hinala sa iyo. Sabi mo, hindi mo siya pinapahalagahan. Sige na nga, bakit mo pa siya pinagbantaan? Dumating na ang General. Lee, tumahimik ka na. Beses sa sinabi mo, pinaghihinalaan ko ngayon na ikaw ang rebelde. Unahin na natin makalughog sa bahay mo. Komandante Lu, ito talaga. Ay kawalang hiyaan. Nagtatakip ka ng baho, Komandante Lu. Sa harap ng maming tao, pinipigilan mo ang paghahalughog namin. Baka naman may tinatago ka? Talagang walang hiya. Kaya... Tama. Kailangang imbestigahan. Ay naku. Si Chen Jonji, ang cute-cute naman. Ayaw tumigil. Inilagay na naman ni Lolo Lu ang kanyang posisyon bilang komandante sa panganib. Diyos ko, away ng mga makapangyarihan. Kailangan ko nang umalis dito. Saan ka pupunta? Ako, General, si Zhao Shuhuan na ito ay manugang ko. Buti na lang, muntik na makatakas ang manugang. bisita lang ako dito. Sana hindi malaman ng general na may pangarap akong kabataan. General, utusan mo na silang. Nangahas kang magparatang sa kapatid ko. Mukhang gusto mo nang mamatay. Ama. Lu, itong batang ito ay ampon mo. Ngayon, bibigyan kita ng mukha. Bubuwagin ko lang ang isang binti niya. General, ang liham na iyon, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, hindi ako mag-atubiling magdagdag pa ng isang patay. Mabuti ang paghampas. Matapos sakupin ng mga hapon ng lungsod, si Chen Jonji ay ipinabig pa ang ulo ng mga Lu sa pader ng lungsod para aliwin ang mga traidor. Talagang walang pusong hayop. Sayang lang, nagdududa pa rin ang general sa katapatan ng mga Lu. Kung hindi, mas mabuti pa sana kung ginatay na lang siya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan kong mapigilan ang batang ito. Chen Jonji, sana huwag kang mahulog. Sa kamay ko. Hanggang dito na lang ang usapan ngayon. Narinig nyo ba? Binigyan ng sampal, binigyan ng candy. Pinapanatag ang mga Lu para magpatuloy silang maglingkod. Talagang general ka. Lu, abala na ako. Alis na ako. Luwimin, balang araw, gagawin kitang pira-piraso para maghiganti sa pagbali ng binti ko ngayon.
Ama, lumala na naman ang sakit mo. Ayos lang ako. Malakas pa ang katawan ko. Ikaw, ano ang tingin mo sa mga Lu? Naniniwala ako kay Lolo Lu. Siya ang kapatid mo sa digmaan. Luma ako at luma siya. Ngayon ang mga pirata ng Hapon ay nakikita ang aking lungsod ng dragon. Sa kaso ang mga collaborators ng pamilya, Lu kasama ang kaaway. Hindi ako naghahabol sa mga tao ng Longcheng. Ganit na ama, alam ko kung ano ang ibig sabihin mo. Ipapadala ako ng isang tao upang mag-imbes. Tila hindi marinig ni Father Shui ang puso ni Shu Huanzhao. Mas mahusay kong itinatago ito muna. Xinyu, hindi ito pa sa iyong sariling magandang dahilan. Kailangan kang mag-asawa ng Shu Huanzhao. Natanto ang puso ni Xinyu. Kailangan namin siya Lu ngayon. Tatay. Mom. Mula sa isang batang edad ay tulutan mo ako lumaki na walang malay. Ngayon, oras na para sa akin upang bayaran ang pamilya Lu. Handa akong mag-asawa sa Shu Huanzhao. Hindi ko iniisip. Ang aming pamilya ay napakabuti sa Chen Chunji. Siya ay isang puting mata na lobo. Huwag mong sabihin muli siya. Walang ganoong tao sa aming pamilya Lu. Madam, nagplano ka ng kasal hanggat maaari. Ilagay ang dalawang bata. Dapat gawin ang kasal upang mapanatili ang batas. Young Masters, ako natakbuhan na ma. Ngayon, hayaan ang pamilya lumalungkot makatakas sa isang balat. Susunoda, ano ang dapat kong gawin? Chen Junji. Sinabi mo na maging malungkot, Master Ben. Hayaan mo lang subukan. Ngunit ngayon, Young Masters, bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Batang Master. Magandang. Ito oras. Gusto kong patay si Kaoyun. Xinyu, ikaw ba ay magpakasal sa kanya? Napilitan ka ni Lub. Pakikipag-intercede ako para sa iyo ngayon. Warner, voluntaryo. Ang linwaner na ito ay mukhang mabuti. Ang aking bahay ay pa rin isang department store. Ikaw. Bueno, mumaliit na minahal. Kailangan kong ituro sa iyo kung paano maging isang tao ngayon. Hoops, Warner. Xinyu, huwag mo akong itigil. Ang lakas nito. Sayang lang pag nasira na ang Longcheng. Ang department store ng pamilya Linwaner. Ang unang tatargetin, patay na ang tatay. Sira-sira pa ang katawan. Nagsasabi ka pa ng kung ano-ano, puputulin ko yung bibig mo. Ano ba, kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Inosente ako, hindi ako nagsalita. Xinyu, tingnan mo siya. Xinyu, mauhaw si Shu Huan. Bigyan mo ng tubig, mag-aasawa na kayo. Bilang asawa, alagaan mo siya. Alam mo ba? Ma, alam ko na. Hindi ko pwedeng hayaan na malagay sa masamang kalagayan si Warner. Mukhang kailangan kong magpasipsip kay Sao Shu Huan. Ito na lang ang paraan. Ita, nalilito ka rin, napakagaling ni Xinyu. Paano siya magpapakasal sa kanya? Warner, dapat mong ibigay ang blessing mo kay Xinyu. Tama-tama, kung talagang nag-aalala ka, ikaw na lang. Magpakasal sa akin. Ikaw, Shu Huan, birthday ngayon ng iyong commander. May handaan sa mansyon ng commander. Pumunta na ang general. Sumama ka sa amin. CJ, susundin ko ang sinabi ni tita. Bisitahin ang mansyon ng commander, libre pa. Ako pa ang napili. Zhao Shu Huan, anong karapatan mo para pumunta sa mansyon ng commander kung lalaki ka talaga? Bitawan mo si Xinyu. Naku, Warner. Kung talagang kaibigan mo ako, huwag mo nang atakihin. Si Kuya Shu Huan.
Ang daldal mo, tatahin ko yung bibig mo. Ikaw. Sige na. Sinue, alis na tayo. Ako. Sige, One sa handaan. Dapat maganda. Ang suot natin. Sige, samahan kitang magbihis. Tara. Sayang, mawawala na ang asawa kong bagong kasal. Malupit si Cao Ying, papatayin niya. Ang kanyang kuya na si Cao Yun. At isisisi kay Luxinyo. Sa ganito, ang galit ng commander sa pagkamatay ng anak ay mapupunta sa pamilya Lu, isang bala, 2 ibon. Shuhuan. Halika't dumiretso na tayo sa salusalo. Tara na. Tiya, magpapalit lang ako ng damit. Bilisan mo. Tagay. Sinue. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan mula pagkabata. Ayokong pakasalan ka ng iba. One Kahit magpakasal ako, ikaw pa rin ang pinakamabuting kaibigan ko. Tama ka, ngayong araw na ito, sa kaarawan ng komandante. Tayo ay hindi uwi hanggat hindi lasing. Komandante. Maligayang kaarawan. Salamat sa inyo. Komandante, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa pamilya Lu. Ginoo, handa na ang lahat ng alak na may lason. Ngayong araw si Cao Yun ay tiyak na mamamatay. Ikaw talaga. Magaling ang ginawa mo. Salamat sa pagtitiwala mo sa pamilya Lu. Paumanhin po, nagmamadali po akong maghatid ng alak, nakabangga ko po ang komandante. Mag-ingat ka sa susunod. Ayos lang, may bago pa naman dito. Ay, bilisan mo. Hinalo ang Red Crown Crane at Broken Heart Grass. Ngayong araw, siguradong mamamatay si Cao Yun. Buti na lang, hindi pa ako opisyal na miyembro ng pamilya Lu. Hindi pa nga makapag-abot ng baso ng maayos. Nahiya ako sa komandante. Komandante, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Walang problema. Kung hindi dahil sa mga saloobin ni Hao Shuhuan, na dumating sa tamang oras, malamang patay na ako. Siya ang nagligtas sa akin. Kuya Shuhuan, masaya ako na narito ka sa aking pagdiriwang ng kaaawan. Ginoo, ito ay isang aksidente, hindi ko inaasahan, na biglang dating si Son Tsuikin. Sa mga nakaraang taon, hindi naman siya dumadalo. Hindi ko inaasahan. Na darating ang iyong inang ampon para hanapin ka. Hindi mo rin inaasahan. Sa susunod, siguradong papatayin ko sila ng walang libingan. Chen Jonji, sa tingin mo ba, nakakatuwa ako? Ginoo, ang katapatan ko sa iyo ay masasaksihan ng langit at lupa. Kung hindi sila ang mamatay sa susunod, ang mamatay ay ikaw na. Ano nangyayari? Sobrang layo na ng istorya. Ano ba? Wala. Hindi naman tanga si Cao Ying para umangat. Pero ang paglalagay ng lason, napakababa.
Kung ako, gagastos ako para sa mga mandirigma. Tiyak na mamamatay si Kaoyon. Kung marinig to ni Young Marshal, delikado. Gusto niya akong patayin. Anong iniisip niya? Kung namatay si Kaoyon ngayon, malulungkot ng sobra si Commander. Mamamatay na lang siya. Aangat si Kaoyon. At magiging alipin ng mga Hapon. Mas mabuti pa ako na lang. Para sa mga mamamayan. Ng Longcheng, hindi ko hahayaang mamayani ang mga Hapon. Alam mo pang mag-isip para sa mga tao. May pag-asa ka pa. Kaya, hindi nagsalita si Zhao Shuhuan. Ang narinig ko, ang iniisip niya. Alam niya mula pa noong dumating, na may lason ang baso ng ala. Kaya pala gusto ni Uncle Lu na pakasalan siya ni Xinyue. Xinyue, pasensya na, hindi dapat kita pinainom ng paulit-ulit. Wala namang nangyari, di ba? Ang salitang tanga, para sa iyo yan, Mary. Kanina pa ikaw ang nag-udyok uminom. Isang baso lang. Sira ang dalawang pamilya, pati ang Longcheng. Kuya Shuhuan, magkakilala tayo, tadhana ito. Magkapatid na tayo, ano sa tingin mo? Young Marshal, nagbibiro ka lang. Sa estado ko. Paano ako makikipagkapatiran sa iyo? Ama. Young Marshal, si Zhao Shuhuan, ay hindi karapat-dapat maging kapatid mo. Zhao Shuhuan, Sabi ko, Chen, hindi ba nabali ang binti mo? Bakit pati boses mo parang namamaos ang pagkasabi mo? Zhao Shuhuan. matapang lang ang bibig mo. Sa kakayahan mo, gusto mo maging kapatid ni Young Marshal? Huwag kang mga... Pero sa tingin ko, magaling si Shuhuan. Siyempre naman, ang asong si Chen hindi makakapantay. Sa isang makabayang tulad ko. Tama. Magaling ang mata ni Young Marshal. Di katulad ng iba ang binti. Nabali na, hindi pa rin tumitigil. Zhao Shuhuan, narinig ko, palagi ka nag-aral. Baka di mo pa nga nahahawakan ng baril. Ito na lang. Pareho tayong maglaro ng shooting game. Kung matatalo mo ako. Segish, aminin kong magaling ka. Hindi yung takot ako, kawawa ka lang, tol. Seryoso, di ako nagbubulahan, number 1 ako sa server. Naalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa ako, yung mga babaeng kasamahan ko. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, sa bahay ko pumupunta para maglaro. Lilik Xiao Xiao. Pag nagpakasal na ako, dapat malaman ko. Sino ba talaga si Lilik Xiao Xiao? Di ko akalain, Kuya Shuhuan pala. Marunong pala magbaril. Kuya Shuhuan, dahil gusto niyang makipagkumpetensya. Ipakita mo na ang galing mo para talagang matalo siya. Zhao Shuhuan, sinabi na ng iyong master. Kung di ka sasali, ibig sabihin. Aminin mong talo ka. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang pangit ng ugali ni Chen Junji. Nakakadiri talaga. Zhao Shuhuan, sumali ka pag nanalo ka. Dagdagan ko pa ng premyo. Premyo. Warner, akala ko. Mas matalino ka kay Xinyue, pero mukhang. Bulag ka rin, naniniwala ka pa kay. Zhao Shuhuan na yan, walang kwenta. Ikaw. Siguradong matatalo ka niya. Kasi nga, ikaw, Tong. Anong nangyayari diyan? Pang si Chen Jonji at yung manugang ng mga Lu magpapaligsahan sa baril. Tingnan natin. Ama, Commander, kung paligsahan, kailangan ng judge. Ako na lang ang maging judge, pwede ba? Siyempre naman. wow, ang tagal na, di nakakita ng commander na ganito kasaya. Alam naman ng lahat, si Chen Junji, ang pinakamagaling sa mga bata. Pangalawa lang sa iyong master pagdating sa baril. Ito, si Zhao Shuhuan, naghahanap lang ng gulo. Baka gusto lang ng commander na mapahiya siya. Sandali, kailan ako pumayag na sumali? Tol, di ko akalain, di lang marunong magbasa, marunong ka rin magbaril. Ako, talagang humanga ako sa'yo. Nasaan yung abogado? Kailan ko sinabing marunong ako magbaril? Commander, ang galing naman ng mga kabataan ngayon. General, hindi pa ako nakakita ng iskolar na marunong magbaril. Ang boses na yan, siya siguro ang ikalimang asawa ng general. Yung star ng nightclub, hindi siya. Bakit ba ako tinitingnan ng ganyan? Baka nakita niya na may potensyal ako.
Si Zhao Shuhuan, nasa harap ng general. Kung takot ka, umamin ka na lang ng talo. Ang manugang ko, si Lu Wimin, hindi susuko. General. Commander Lu. Alam naman ng lahat, sinusubukan mo lang itakip sa manugang mo. Totoo rin. Kung ipapakasal mo ang anak mo sa isang walang kwenta, pagkalat nito, nakakahiya talaga. Sa tingin ko, mas mabuti pang ipakasal mo na lang ang anak mo. Kay Chen Junji, ano sa tingin mo? Naiinis ako. Ganito na lang. Ako muna ang magpapakita. Unang beses ko makakita ng robot na nagbabaril. Namatay na ako sa kakatawa. Kumusta? Ang galing mo magbaril, Nise. Nagustuhan ng mga bata. Pero yan lang napapatakot. Sila nito. Ikaw naman. Hindi pwede. Alis na ako sa susunod na araw. Paano kung malaman nila na magaling ako? Baka hulihin nila ako para maging sundalo. Shuhuan, sige lang. Binata, hindi ko kaya. Hindi pa ako nakahawak ng baril. Ganun ba? Delikado sa labas ngayon. Kung wala kang kakayahang magtanggol sa sarili, para sa kaligtasan mo, manatili ka na lang dito. Sa bahay ng general, huwag ka nang umalis. Gusto mo akong ikulong sa bahay ng mga Lu? Nasa akin ang mga pa ako. Aalis ako kung gusto ko. Magpapakasal na tayo, aalis ka pa rin? Shuhuan, bilang manugang ni Commander Lu. Bakit wala kang kahit anong kasanayan? Ganito na lang, isasakripisyo ko ang ilang oras ng pahinga ko. Para turuan kita. Matalino ka naman kung magsasanay ka ng mabuti. Sa araw at gabi, siguradong mag-improve ka. Araw at gabi? Patayin mo na lang ako. Mabuti naman ang intensyon ng binata. Masaya si Shuhuan na si Binata mismo ang magtuturo sa kanya. Sobrang saya pa nga. Mukha ba akong masaya? Siksin niyo naman, magpapasalamat kay Binata. Para kay Shuhuan. At sisiguraduhin kong magsasanay siya ng mabuti. Asawa, nagbago ka na. Ikaw, isang lalaki, bakit mo ako tinitingnan? Ayoko talaga ng mga lalaki. Zhao Shuhuan, ipakita mo nga, ganito. Para di na mahirapan ang Shuai Mansion. Tama, tama. Ayos, ate mayaman, sumama ka na rin sa kanila, no? Hintayin mo, singilin kita ng interes. Huwag mo na siyang pilitin. Baka hindi talaga kaya ni Shuhuan, hindi ba? Mamayang gabi, sa Dashay Shuai Mansion ka na tumira. Mahigpit ang seguridad dito. Kahit isang langaw, hindi makakalabas. Iyak naligtas ka. Dito. Hindi kaya desidido talaga siyang umalis tong batang to. Ma! Gusto na niyang umalis, baka hindi ako tad. Saan ba ako? Kulang. Hindi. Zhao Shuhuan, pagpasok mo sa Dashay Shuai Mansion na to, paano kita hahanapin? Tama ka. Pasensya na, natakot ka. Kuya Shuhuan, ang galing mo. Isang pagtaas lang ng kamay. Basag lahat ng baso. Isang estudyante. Paano naging ganyan kagaling sa baril? Sa tingin ko, malinaw na ahente siya na sinanay na isang organisasyon. Ikaw, Hoy, ikaw! Ikaw! Mga tao, dakpin si Zhao Shuhuan. Sinong may lakas ng loob na dakpin ang manugang ko? Dashay Shuai, si Commander Lu ay kumukupkup sa ahente, tiyak na kasabwat. Pakiusap, Dashay Shuai, utusan ninyong imbestigahan ang lumansyon. Deputy Lee, huwag na magsalita ng walang ebidensya. Ikaw rin naman ang nag-utos na mapaputok ako. Ngayon, nakapaputok na. Ikaw na naman ang maingay. Kahapon lang ako dumating sa luz. Hindi mo ba ako nakita? Deputy Lee, kung ganoon, ikaw ang kumukupop sa tiktik. Magposas ka muna sa sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Li Fengtian, gusto mong mamatay, Lu Wimin?
Nandito ang biyanan ko, anong gusto mong gawin? Tama na. Sinong nag-utos na maglabas ng baril? Isuksok mo yan. Paligsahan lang ito ng mga kabataan. Dadada Sheshway. Ang baril na ito ay premyo para sa iyo. Salamat, Dasheshway. Yuner, sumama ka sa akin. Opo, tatay. Halika. Sa birthday party ni Shuai Shuai, ang gaganda talaga ng mga babae. Zhao Shuhuan. Tingin ka lang sa akin. Kanina, bakit mo tinulungan ang mga Lu, tatay? Mas lalong nagpapatunay na tapat ang mga Lu, dahil gustong patayin sila ng mga yon. At pwede kong gamitin ang anak nila. Pa sa akin. Nung bata pa ang tatay mo. Naghirap siya dahil kulang sa pinag-aralan, kaya dapat mag-aral ang anak ko. Sayang lang, yung kapatid mo ay mahilig sa mga dayuhan at hinahangaan sila. Yun, kailangan mong tiyakin na tapat ang mga Lu. Kung may mangyari sa kanila, malalagot ang Longcheng. Naiintindihan ko, tatay. Kung hindi dahil kay Shuhuan, baka hindi ko narinig ang mga sinabi ng tatay. Dapat ko siyang pasalamatan ng haapan. Basta hindi umalis si Shuhuan, gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Inom. Sana ganito ang buhay ko sa susunod na 100 taon. Hehe. Jinu. Nabigo ang pagpatay ngayon. Mag-ingat na ang iyong commander. Mas mahihirapan tayong kumilos sa susunod. Magpatuloy ka. Lalong humihina ang kalusugan ng commander. Pero hanggat buhay ang iyong commander, hindi natin makokontrol ang lahat. Huwag mo akong patayin, Ginu. Alam ko kung bakit tayo nabigo. Si Zhao Shuhuan, si Adjutant Li, pwedeng sumaksi siya. Magaling siyang bumaril, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Tiyak na, inutulungan siya ng mga Lu. Kaya, paulit-ulit tayong nabibigo, Ginu. Madali lang siyang patayin. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay ikalat na nagpupuslit ng armas ang kuya ko. Para mawalan siya ng suporta ng militar. Chen Zhongji, ito na ang huling pagkakataon mo. Buwis buhay ito. Ako ang pinakamagaling sa bansa, kahit nakapikit kayang. Iguhit ang istruktura ng baril. Pero sa kondisyon ng armas ngayon, hindi talaga magagawa. Kaya bago umalis, mag-iwan ako ng mga plano sa mga Lu at sabay na lipulin ang mga Hapon. Ang galing! Shuhuan, sabi ng mga magulang ko. Magbonding tayo. Tara, magkape tayo. Kape. Sige na. Shuhuan, Miss Lu, ang swerte naman. Sino itong batang babae? Parang wala siya sa istorya.
Kuya Shuhuan, ito ang pinsan ko. Lu Kinkin. Kumusta, pinsan? Ano nang ginagawa mo? Pinsan, ito si Zhao Shuhuan. Kuya, yung magaling sa baril at matalino. Si Kuya Shuhuan ba? Pwede bang tawagin mo siya ng ganoon? Tingnan mo siya. Narinig niyo ba? Nakipag-alyansa ang Young Marshal sa mga Hapon. Papalitan ang Old Marshal. Hindi naman siguro. Siya ang Young Marshal. Paano siya makikipag-alyansa sa kalaban? Alam ko to. Nag-smuggle ng armas ang Young Marshal. Sumama na siya sa mga Hapons. Nakakagalit. Kuya, ikaw ang Young Marshal. Nagkalat sila ng tsismis tungkol sa'yo. Baka ginagamit lang sila. Base sa kwento, si Cao Ying talaga ang may gawa nito. Kasi si Vice Commander Lee ng Armory, tao rin niya. Madali lang mag-set up ng trap. Buti na lang. Si Cao Yun ay tunay na lalaki. Kung hindi, wala nang pag-asa ang Longsheng. Hindi ko inaasahang ganito ang pagtingin sa akin ni Kuya Shuhuan. Kuya Shuhuan, Miss Lu. Tana, pasok tayo. Kuya Shuhuan, dito ka umupo. Waiter. Kuya Shuhuan, ngayon sa lungsod. Anong tingin mo sa sismis na nagsmuglo ako ng armas? Tingin lang. Bystander lang ako. Wala akong kinalaman dyan. Kuya Shuhuan, totoong kaibigan kita. Sa hinaharap, anumang problema mo, handa akong tumulong. At ayusin yan. Habang buhay ako, nananatili ang pangakong to. Kuya Cao Yun, 3 taon na ang nakalipas, nag-isa kang pumasok sa kampo ng kalaban at nagligtas ng mahigit 100 hostage. Kaya, yung pagsama sa mga Hapons, hindi talaga ikaw ang gumawa. Ano nang sinasabi mo? Hindi nila alam. Nga, ito ay inihayag lang ng mamatay si Cao Yun, ng linisin ni Old Marshal Cao. Ang pangalan niya. Ano? Kuya Shuhuan, sa totoo lang, si Vice Commander Lee ang laging naghahawak ng armory. Noong mga nakaraang bises, gusto kong inspeksyonin, hindi ako pinapasok. Pwede ba itong malaman? Alam mo ba, yung mga armas na hawak ni Vice Commander Lee, pinalitan na yon. Baka matagal nang alam ni Cao Yun to. Ito ba ay gustong subukin ako? Young Marshal, huwag mo nang pagtripan ako. Bilang Young Marshal, saan sa lungsod ang di mo mapasok? Ang pagkuha ng bagong shipment ng armas, napakadali lang noon. Bakit ako lagi ang binabantayan niya? Kuya Shuhuan, ikaw ay matalino. Sa totoo lang, ngayon, hindi ito aksidente. Sinadya kitang imbitahan. Upang maging aking sarapal. Ay, hindi. Hindi ko kaya yan. Pinagkakatiwalaan siya ni Kausin. Kailangan kong tulungan si Kausin. Kuya Shuhuan, tulungan mo naman si Kausin. Kung tutulungan mo siya, pakakasalan kita. Ikaw, Commander Lu, si Adjutant Lee at ang iba ay pinag-usapan ang pagtataksil ni Young Marshal. Sa mga Hapon, pinapapunta kanila. Diyos ko, pwede kang pilitin o suhulan. Pero bakit kailangang gamitin ang beauty trap? Paano ko to tatanggihan? Ito, Kuya Shuhuan, payag ka ba? ako. Ayaw ko. Young Marshal, ikaw ay pinaghihinalaang nagsmuggle ng armas at tumalikod sa mga Hapon. Sumama ka sa amin. Kaninong utos? Young Marshal, huwag mo kaming pahirapan. Pare, Young Marshal ka naman. Wala namang solidong ebidensya. Ano nang kinatatakutan mo? Wala kang naman ang ugaling bandido ng tatay mo. Tama siya. Young Marshal. Ikaw, kaapat dapat ka bang magbantang sa Young Marshal? Young Marshal. Young Marshal, ang tagal namin naghintay. Ang pagsmuggle ng armas at pagtataksil sa mga Hapon, saan mo? Ilalagay ang Longcheng? Sa tingin ko,
Hindi ka karapat-dapat maging Yong Marshal ng Longcheng. Chen Junji, sobra ka na. Nagsasabi lang ako ng totoo. Xinyue, hindi ito lugar para sa isang babae. Mas mabuti pang umuwi ka na. Sinyu, wag mong patulan ng aso. Zhao Shuhuan, kanino ka ng asar? Sa aso. Bakit ka nagagalit? Ikaw. Yong Marshal, mas mabuti pang magpakita ka ng ebidensya ng iyong kalinisan. Kung hindi, ang pagsmuggle ng armas at pagtataksil sa mga Hapon. Ito ay parusang kamatayan. Kahit si Commander, di ka maliligtas. Chen Junji, sino ka ba? Mangbabanta ka pa sa akin? Hindi ako magaling, naglilingkod lang ako kay Deputy Lee. Ano ka ba? Dapat ka bang nandito? Ako naman, staff officer ni Commander. Commander, totoo na po, yung pagsmuggle ng armas. Ako ang nakadiskubre, walang basehan talaga, o kaya. May nag-utos sa'yo? Commander, ano pong sinasabi ninyo? Kung hindi ninyo ginawa, bakit lahat sa lungsod? Ayong nagsasabing nagsmugle, hindi kami? Tama. Tama si Xiao Chen. Walang usok kung walang apoy. Meron talagang nangyari, tama. Mukhang nag-aalangan siya. Galit na galit ako sa mga traitor, Commander. Kung wala kayong ebidensya ng inyong kalinisan, sundin lang namin ang batas militar. Kung ginamit ni Cao Ying ang smuggling, tiyak na perpekto ang pagkakagawa. Saan hahanap ng ebidensya si Cao Yun? Hindi pwede. Umalis na lang ako sa mga araw na ito. Commander, si Deputy Lee at iba pa, kinu-question si Commander. Tungkol sa smuggling, dalhin ang tropa, tingnan natin. Kapag may away, siguraduhing ligtas siya. Yunner, ayalang kitang protektahan ngayon. Hindi habang buhay. Ang susunod, ikaw na ang bahala. Kung hindi kaya ni Cao Yun ito, pag namatay ang commander, hindi niya kayang talunin ang kapatid. Tama, hindi ako pwedeng umasa palagi. Ang iniisip ni Shu Huan. Ako ang dapat umaksyon dito. Commander, kung may ebidensya kayo, ipakita na. Bilis na, kung wala kayong ebidensya ng inyong kalinisan. Mag-resign na kayo bilang commander, di ba? Tama, mag-resign na kayo. Anong logic yan? Dapat ang nag-akusa ang magpatunay. Ang hayop na si Chen na yan, magsalita lang. Paninirang puri na. Tama, ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Bakit hindi ko naisip yan? Chen Junji, dahil sinabi mo na nagsmugli ako, dapat ikaw ang magpatunay. Kung sabihin kong lahat dito ay nagsmuggle, aya ba nilang patunayan na hindi sila? Parang may punto siya. Tama naman ang sinasabi. Kung pinagbintangan tayo, paano tayo magpapatunay? Chen Junji, kung sinasabi mong nagsmuggle ng armas si Young Commander, magpakita ka ng ebidensya. Huwag kayong magpadala sa mga salita nitong traidor na to. Halatang nag-inarte lang siya. Li Deputy, mag-utos ka na, ipahuli mo. Si Cao Yun, di ako naniniwala. Sa ilalim ng pagpapahirap, di siya amin. Sinong may lakas ng loob? Commander Lu, anong gagawin mo?
Papa, buti nandito ka na. Gusto nila dakpin siya ang commander. At pahirapan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Di sila makakapanggulo. Luwinin. Kung ipagtatanggol ko si Kaoyun ngayon, parang inaamin kong. Kampi ako kay Young Commander. Di na ako pagtritripan ni Commander. At tuloy-tuloy pa rin ang ginhawa ko sa pamilya Lu. Patuloy pa rin ang paghahanda sa kasal. Ayaw din pala niyang iwan ako. Ubo. Ngayon, sinasabi ko, sino manggagalaw kay Young Commander? Ang pamilya Lu, una kaming tututol. Ama, Nakuha ko pa ang gusto ko. Grabe, sobrang layo na ng takbo ng istorya. Lu Wimin. Mukhang traitor ka rin. Li Fengchan, ikaw ang tunay na kriminal, nagpapanggap ka pa. Young Commander, para mapatunayan mong malinis ka. Labanan mo lang ang mga Hapon. Di ba doon mapapatunayan? Ayos ang armas? Pumayag ka na. Pumayag ka na, kuya. Gamitin mo yang mga sirasirang baril mo. Mamatay kang walang buong katawan. Pag namatay ka, yung matanda, di na rin magtatagal. Ang posisyon ng commander, akin na yan. Si Lee mismo ang nagwasak ng ebidensya ng smuggling, siya ang pinakaalam. Kung may problema ba talaga ang armas? Buti na lang at narinig ko ang iniisip ni Shu Huan. Kung hindi, malamang nadaya ako ngayon. Lee Deputy, dapat ikaw ang mas responsible, ikaw ang namamahala sa supplies. Kung may lalaban, dapat ikaw ang mauna. Ipapalaban siya. Parang pinapatay mo lang siya. Ikaw ang mauna. Ang galing ni Kuya Shuhuan. Dapat kong pasalamatan si Kuya Shu Huan. Salamat sa kanya. Ang manugang kong si Lu, may pambihirang talino pala. Sinong nambabati ko sa akin? Ara na. Dalawang itong walang silbi. Mga walang silbi. Hindi nyo man lang kayang pilitin siyang magpadala ng sundalo? Binata, ako, kami. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sige, kuya. Kung ayaw mong magpadala ng sundalo, huwag mo kaming sisihin kung hahayaan namin ang mga dayuhang pirata. Naghintay ako sa inyo ng isang araw. Bakit ngayon lang kayo dumating? Warner, ang nangyari ngayon, mahaba ang kwento. Tama ka dyan. Ngayon kung may tubig lang sana. Sinabi ko lang ng basta, parang hindi maganda ito. Si Kaoying, araw-araw nagbibigay ng pera sa amin. Nagbibigay pa ng armas, at ngayon. Nag-imbita pa siya sa amin para pilitin ang kanyang ama. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para. Malaki ang makuha natin sa kanya. Shanchan, ang galing-galing mo. Yoshi. Mag-ingat sa apoy, magnanakaw, at sa matalik na kaibigan, tama nga ang sabi nila. Warner. Kanina sabi mo gusto mong makinig sa kwento ko. Tungkol sa nangyari ngayon? Tara, sa kwarto ko, sasabihin ko sa iyo. Tara. Hindi pa tapos ang masahe. Ang ganitong buhay.
Kung magtagal pa ng ilang araw, pwede rin naman. Masamang balita, binata, dinala ng mga dayuhang pirata ang mga tao para takutin ang Heneral. Sabi nila, magtatayo sila ng kampo sa Lungcheng. Kung hindi, sasalakay sila. Nasa bahay ng Heneral na sila ngayon, bumalik ka na agad. Mga maliliit na ito. Tara na tayo. Binata, samahan na lang namin kayo. Mas maraming tao, mas maraming ideya. Ang problema lang na ito, ang dali-daling lutasin. Paano kung bantayan ako ng mga dayuhang pirata at patayin ng palihim? Sige na, mas mahalaga ang buhay ko. Hindi na ako sasama, kayo na lang. Shuhuan, ang talino mo. Sigurado mas marami kang ideya kaysa sa amin. Tama, Kuya Shuhuan, samahan na namin kayo. Shuhuan, kung hindi ka sasama, hindi kita sisishin. Ngayon wala tayong armas, talagang hindi natin sila matatalo. Pa sa mga mamamayan. Baka kailangan na lang nating pumayag. Kuya Shuhuan, kung papayag ka. Natulungan kami, ako. Sa tatlo namin, pumili ka ng isa. Tama. Ito ay isang honey trap. Tungkol dito sa bagay na ito, aba, sa loob ng mahigit 20 taon kong buhay, ngayon lang ako na-rape ng babae. Si Zhao Shuhuan at Xinyu ay ginawa na ang lahat. Pupunta ka o hindi, magbigay ka ng sagot. Tol, pumunta tayo sa mansyon ni General. Tara. General. Si General Shanshan mismo ang dumating para pag-usapan ang pag-station ng mga sundalo. Ito ay pagkakataon para sa atin. Anong pagkakataon? Ano ang pinagkaiba nito sa pagsuko? Cao Ying. Ano ang masasabi mo? Tatay. Para sa akin, ang mga Hapon, ang kanilang mga armas ay mas moderno. Pag-station lang naman ng mga sundalo. Di ba? Kung sasabihin mong pagsuko, hindi naman talaga iyon pagsuko. General. Ako si Luwimin, sumunod sa inyo. Hanggang ngayon ay 34 na taon na. Basta't utos ninyo ako si Luwimin. Ang unang lalaban. Madaling sabihin ni Commander Lu, gusto din naman naming lahat lumaban. Pero wala tayong armas, ano ang gagamitin natin? Wala tayong dala. Iyon ay katumbas ng pagpapakamatay. General, ginagawa namin ito lahat para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Longcheng. Nga General, pagkatapos mag-station ang mga Hapon, may iwasan na ang posibilidad ng labanan ng dalawang hukbo. Sa ngayon, ang aming Longcheng ay talagang hindi na kayang magkaroon ng isa pang digmaan. Tatay, pumirma na kayo. Laolu, ganoon din ba ang iniisip mo? Susunod ako sa inyo sa laha. Hindi ko inakala, sa huli ang sumuporta. Sa akin ay si Luwimin lang, ako pa naman. Ay nagduda sa kanyang katapatan. General, ano na ang desisyon ninyo? Ipirmahan ba ninyo? O hindi? Ang kondisyong ito na nagpapahiya sa ating bansa. Ako si Cao Yun. Ang unang tututol. Tama. Young Marshal, ito ay isang mahalagang usaping militar. Hindi maganda na dinala mo sila rito. Hindi ka ba natatakot na makagulo talaga? Kung gusto nila ng laban, laban. Sino mang umatras ay walang bayad. Mangyaring.
Tamaan. Ano ang gagamitin mong panamaan? Isang batang wala pang alam sa buhay. Ano ba ang alam mo? Ang giyera ay totoong buhay ang nakasalalay. Walang baril, walang kanyon. Paano tayo makikipaglaban? Ang kalaban ay may mga tangke at malalaking kanyon. Gagamitin mo ba ang ulo mo para sumalubong? Zhao Shuhuan. Ngayon ay hindi ang panahon para magpasikat ka. Chen Jonji. Bakit nandito ka na naman? Ang pamamaril na manugang ko ay kaya kang talunin sa 1 minuto. Kung magkagiyera, siya ay siguradong sasama sa akin. Sa labanan, Sage, kung gusto ninyong mamatay, walang pipigil sa inyo. Kahit gaano kagaling ang pamamaril niya, kung wala siyang baril, anong silbi niyan? Ang dami mong salita, pwede bang tumahimik ka na? Ginoong Shanshan, ang ganitong mahalagang bagay ay kailangan pa natin pag-usapan ng mabuti. Baka gusto mong lumabas muna at magpahinga ng maayos. Yoshi, mabuti. Ikaw talaga. General, dala namin ang aming sinseidad. Bibigyan lang kayo ng 1 araw upang mag-isip. Kagalang-galang. Pakiusapan ninyo ng mabuti ang inyong general. Ang giyera ay hindi naman ninanais ng lahat. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Shantian, ako na ang bahala. Ano ba ang pinagkaiba ng pagpirma ngayon at bukas? Hindi naman makakakuha ng eroplano at kanyon sa 1 araw lang, di ba, General? Mas mabuting pirmahan na natin ito ng maaga. Ako na isang matandang buto, hindi takot mamatay. Ayo pa ang naging duwag. Ang aking kuya at ang grupo niya ay hindi takot mamatay. Pero anong silbi? Sa huli, hindi ba siya rin ang nagpayo sa inyo na pumirma? Sa tingin ko, hindi naman gaanong nakatutulong ang pag-aaral. May Zhao Shuhuan siyang tumutulong. Ang kanyang iminungkahi ay isang panandalian lamang na paraan upang umatras. Anong silbi ng pag-aaral? Mali ang sinasabi mo, Ginoong Kao. Ang layunin ng pag-aaral ay hindi upang kalimutan ang pinagmulan. Ako'y abala sa paghahanda ng mga pangangailangan sa hukbo at ang aking panandaliang paraan ay nangangailangan pa rin ng oras upang madala rito ang mga bagay-bagay. Kapatid na Shuhuan, may paraan ka talaga. Panuorin ko na lang kayong mga nagtatanghal dito. Wala nang pera ang Longcheng ngayon, kahit magnakaw man tayo. Kailangan pa rin natin ng bala, di ba? Ang babait ninyo talaga. Walang pera. Ikaw ang nagbigay ng pondo ng hukbo sa mga Hapon. Sa harap pa mismo ng general. Nakikipagsabuatan ka kay Shanshan. Ang galing mo. Kaoying, ikaw ang namamahala sa pundo ng hukbo. Ang daming pera, ngayon sasabihin mong wala? Kuya, hindi ka naman namamahala, kaya hindi mo alam ang hirap ng buhay. Ngayon, saan ba hindi kailangan ng pera? Siyempre, ubos na. Tumigil na kayo. Lahat, umalis kayo. Tatay, huwag kang makinig sa kuya ko at sa mga yan. Pa silang mga mababait na bata. Mga walang silbi, umalis kayo. Kung hindi mo pakikinggan ang anak mo, mag-ingat ka na lang. Zhao Shuhuan, tama ba ang pagkakaalala ko? Alam ko na ang tungkol sa lason sa handaan ng kaawan. Si Kaoying, ang suwail na anak ko, ang may gawa nito. General. General. Matagal ng magkapatid, tungkol sa nangyari noon. Pesensya na. Unawain mo naman ako, General. Naiintindihan ko lahat. Hindi ko kayang sumuko sa mga Hapon. Nanumpa ako. Pero ngayon, ikaw na lang ang maasahan ko. Yunner. Kapatid, ligtas mong ilabas ang anak ko mula rito. Pakiusap. General. Hindi pa ako sumuway kalanman sa utos ninyo, ngunit sa bagay na ito ngayon, pasensya na, hindi ko magagawa. Kung kayo ay lalaban, ako, si Luwinin, lalo pang lalaban para sa bayan. Tatay, hindi alis ang anak mo. Hindi na kailangang lumaban. Madali lang manalo, di ba? Kapatid na Shuhuan, may paraan ka ba para malutas itong tiyak na pagkakataon ng kamatayan? Manugang,
Kung may paraan kang iligtas ang Longcheng, anuman ang kondisyon mo, pagtitibayin ko. Kung gayon, General, hindi ba tulisan ka? Ama, si Shuhuan ay walang galang sa pagsasalita. Patawarin mo siya. Tulisan ako, ano naman? Ako ang nag-aklas, kung wala ako, matagal nang wala ang Longcheng. Ang mga taksil na yon, paano nila ako mapapantayan? Talagang hindi mapapantayan. Ang General Kao na ito, karapat-dapat sa paghanga. Ikaw, may paraan ka ba? Huwag kang maglihim. Sabihin mo na. General, simple lang. Humiram ka ng pera sa mga Hapon. Kahit anong interes, humiram ka ng marami hanggat kaya. Gusto nila ang Longcheng, di ba? Tapos ipanagkatiwala mo. Ang Longcheng sa kanila. Kuya Shuhuan, paano ito magagawa? Hindi ba ito aksil sa diwa? Pagkatapos nating humiram, palitan natin ang pangalan ng Longcheng. Ang Longcheng ang humiram, ano ang kinalaman natin? General, pagkatapos humiram, bumili ka agad ng armas. Kung maningil sila, sagasaan mo na lang. General, hindi ba tulisan ka? Bakit ka magpapakatapat? Ang galing. General, oras na. Ano ang desisyon mo? Ako, pumapayag ako. General, ibibigay mo ba ang Longcheng? Ikaw ang nagpirma sa General. Ngayon ikaw din ang ayaw magpirma. Ikaw na naman. Barilin na lang kita. Tito Lu, huwag kang magalit. Kung gayon, General, pumirma ka na. Hindi lang ako pipirma, malaki pa ang pipirmahan ko. Hiramin ninyo ako ng 1 bilyon, babayaan ko ng 2 bilyon. Ay, talagang tunay na tulisan ang General. Ang mga kaya mong gawin, ayaw mong gawin. Ang mga hindi mo kaya, madali mong sinasangayunan. Gagamitin ko ang Longcheng bilang sangla, hindi naman kayo. Matatakot na hindi ako magbayad? Atay, paano mo isasangla ang Longcheng? Anak. Sa wakas, nagkamali ka rin. Atay, ito ay para sa mga mamamayan ng Longcheng. Sa gitna ng digmaan, mahirap ang buhay ng mga tao. Kahit hindi ako maging general, kukuha ako ng pera para sa mga mamamayan ng Longcheng. Yoshi, napakabuti. General, ikaw ay karapat-dapat sa aking paggalang. Shanchan-san, malaking kliyente ito. Kung maayos ang trabaho, si Zuo Chan-sama ay magbibigay sa iyo ng malaking gantimpala. Tama, huwag nating hayaang magbago ang isip niya. Kailangan nating makuha ito. Bilisan mong ayusin ang kasulatan ayon sa utos ng General. Mula ngayon, tayo na'y magkakapamilya, General. Nagpapanggap talaga si Kaoing. Gustong lang makakuha ng suporta para umangat. Malamang tuwang-tuwa siya sa loob. Sayang lang. Yan ang diskarte namin. Matuto ka, Day. Ikaw, traitor ka. Ako si Kaoying. Wala akong amang katulad mo. Pakinggan ninyong lahat. Ang taong ito ay hindi na karapat-dapat tawaging General. Kaoying, paano mo masasabi yan sa ating ama? Sinusuportahan ko ang desisyon ng amang General. Kaoyon, ikaw. Hindi rin karapat-dapat maging batang General. Pasensya na sa kalokohan ng anak ko, Ji Shanchan. Wala yun, wala yun. General, aalis na po ako.
Ji Shanchen. Malaking tulong ang ginawa ko. Yung usapan natin. Magiging totoo pa ba? Siyempre, totoo yan. Pero, yung ama mo, hindi kaya magbago ang isip. Impossible. General ang tatay ko. Yoshi. Bandido ako. Gusto mong makipagnegosyo. Turuan muna kita. Kung paano maging tao. Kuya Shuhuan. Ano iyon? Paano kung hindi sila magbayad? Huwag kang mag-alala. Matalino ang mga Hapon. Baka mag-back out. Tiyuhin, huwag po kayong mag-alala. Siguradong magtatagumpay ito. Commander, hinihintay kayo ng General. Sinasabing dinala na. Ang 1 bilyong dayang. Ang sarap kumita sa mga Hapon. Manugang. Ang galing mo. Malamang masayang-masaya na si Kaoyin nagdiriwang na. General. Sa pundong ito, hindi na tayo magkukulang sa armas. Laolu, salamat sa iyong manugang. Kuya Shuhuan, ang talino mo talaga. Gusto ko ring pakasalan ka. General, hindi po ba masama yan? Lalaki ka, normal lang ang magkaroon ng maaming asawa. Ikaw, dapat mong tularan ako. Amang General. Jikao, ang ama mo ang nagsangla ng Longcheng. Yung ideyang, yan, galing siguro sa'yo? Siyempre naman, lagi kong iniisip. Ang pakikipagtulungan natin, Ji Shanchen. Natutuwa si Ji Zuoshan. Hindi ka mawawalan ng benepisyo. Bukas na ang huling araw ng pagbabayad. Imposibleng makapaglabas ang iyong ama ng 2 bilyon. Shanchen. Anuman ang mangyari, nandito ako para sa'yo. Tungkol sa iba, bahala ka sa kanila. May kasabihan tayo, ang babae at ang hamak na tao ay mahirap pakisamahan. Ikaw ang hamak na tao. Halika. Commander, aw na ng pagbabayad mo. Anong bayad? Commander, 1 buwan ang nakalipas, isinangla mo ang Longcheng. At humiram ng 1 bilyon, kung hindi mo mabayaran ang 2 bilyon na yon. Ang Longcheng ay magiging sa amin. Ng dakilang bansa ng Hapon. Commander, kung gayon, umalis na kayo sa Longcheng ngayon. Nga pala, isama mo na rin ang mapa ng depensa ng lungsod. Kung ang Longcheng ang humiram sa inyo, sa Longcheng kayo maningil. Anong kinalaman ng Hacheng dito? Commander, hindi nakakatawa ang biro mo. Shantian, baka hindi ka nagbabasa ng dyaryo. Ang lupa na tinatayuan mo ngayon kagabi ay pinalitan ng pangalan bilang Hacheng. Ako si Lu, ang komandante ng depensa ng Hacheng. Anong kalokohan yan? Bakit hindi ko naninig yan? Ginoong Kao, mukhang abala ka sa pagdiriwang. Kaya walang oras magbasa ng dyaryo. Naiintindihan ko. May kasabihan kayo, ang salita ng isang mabuting tao ay parang nakatatak. Commander, gusto mo bang tumakas sa utang? Marami kang alam sa kultura namin. Pero mandaambong ako, wala akong prinsipyo.
Kung sa mundo namin to, baka hindi ka na makasakay. Nang mabilis na tren dahil sa credit score mo. Kaya pala gustong umalis ni Shuhuan. Hindi pala siya taga rito. Basta hindi siya aalis. Papakasalan ko siya kasama si Warner. Kung maniningil ka, dapat may kasulatan. Dala mo ba, Shantian? Shantian. Ang nakasulat dito ay nabasa na. Ang ibig sabihin ng mga ninuno namin ay alam ko na. Ang aking ama ay hindi pumirma. Paano naging utang yan? Shantian, tingnan mong mabuti. Baka. Kawing ikaw. Talaga bang anak kita? Bawat bagay. Paboran mo ako. Kuya, bakit tong bagay na to? Lahat alam. Ako lang hindi. Ikaw. Dapat bakit ang itago? Kung wala kang perang ibibigay sa kanila. Palit ng armas, bakit tayo matatakot sa kanila? Kayo. Kung magsisinungaling kayo sa akin, agad-agad akong magpapadala ng tropa. At papatayin ko kayong lahat. Hinahamon mo ako, tatay. Bayaran mo na agad ang utang sa kanila. Ayoko pang mamatay, tatay. Umalis ka. Tatay. Kung gusto mong labanan, labanan. Takot ba ako sa'yo? Chotumat. Ginoong Shantian. Paalala lang kung papatayin mo ang general. Kanino mo kukunin ang pera? Tama ba? Tama. Patay na, tapos na ang utang. Galit na galit si Ginoong Zuochan. Gusto niya na agad-agad, harap-harapan, magbigay ka ng paliwanag. Bakit? Ang Longcheng, gamit ang ating pera, bumibili ng armas sa buong mundo. Alis na tayo. Ginoong Shantian. Ginoong Shantian. Ang pamilya Zhao, mayroong Ginoong Zhuge. Swerte ng Longcheng. Sabihin mo, anong gusto mong gantimpala, anak? Ako. Atay. Alam kong mali ako. Hindi dapat ako nakipagsabwatan sa kanila. Ayoko ring mamatay. Iyak na hindi ako papatawarin ni Shanchan. Tatay. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Tatay, pakiusap. Kuya, pakiusap, sabihin mo kay tatay. Nang magandang salita. Maliit na bagay lang naman ang ginawa ko. Ganun lang. Ako. Nilason mo ako, inisnar mo ang pamilya Lu, nagtaksil sa bansa. Maliit na bagay lang ba yan? Dalhin siya sa military tribunal. Tatay, anak mo ako, tatay ako ang. Anak mo, tatay. Komandante Lee, ang galing mo. Alam mong magtago. Ngayon, walang makakakita sa atin. Hinaan mo nga ang boses mo. Kayong dalawa. Saan kayo pupunta? Young Marshal. Lahat ko ay dahil kina Chenjonji at Kaoyin. Pinilit nila akong gawin ito. Binata komandante, ipagpaumanhin mo na, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kung alam mo lang ang mangyayari, bakit mo pa ginawa? Lai Fengtian, duwag ka. Binata komandante, wala akong magawa, pinilit lang ako. Ang mga ito, hindi ko na kailangan, pakiusap, ipatawad mo na ang buhay ko.
Masarap, di ba? Kuya Shuhuan, ang galing mo, yung mga hapon na yon, hindi na muling maglalakas loob. Ngayon, araw-araw hinahabol ang utang. Takot na mawala ang tatay ko. Kahit doktor, pinadala na. Siyempre, kung 10,000 ang utang mo sa bangko, ikaw ang natatakot. Kung 1 bilyon ang utang mo, ang bangko ang matatakot sa'yo. Yan ang walang hanggang katotohanan. Shuhuan. Pakasalan mo na rin ako, pwede ba? Ako rin. Ikaw, Kuya Shuhuan, pakasalan mo na ako, please. 3. Hindi ba nila ako lalamunin ng buhay? Nagkasundo na kami ni Xinyu at saka. Ayon sa batas, isa lang ang asawa, di ba? Kayong dalawa, humanap na lang kayo ng iba. Tama si Kuya Shuhuan. Sa kasal ninyo ni Tsinyue, anyayahan ko ang komandante. Pa siya mismo ang magkakasal sa inyo. Shuhuan. Shuhuan pa rin ang tawag.